Bahagyang napahinto si Aling Hilda sa paggapas ng damo sa labas ng kanilang bakuran nang mapansin ang isang tao na nakatayo sa kanyang harapan. O Monica, may kailangan ka ba? Aling Hilda, may dala po akong kamote. Maaari po bang makipagpalit ng uulamin? Ayun lang ba? Kabibilad ko lang ng tilapia at bangus, pwede na rin yung lutuin. Salamat po, Aling Hilda. Palagi na lang po kasing kamote at saging ang kinakain namin eh. Walang anuman. Teka, kukunin ko lang ang binilad kong isda. Inilagay sa plastik ni Aling Hilda ang ilang piraso ng pinatuyong isda. Binigyan na rin niya ng bigas ang dalaga upang makakain naman ng maayos sina Monica. O heto, Monica. Pagpasensyahan mo na lang ang 1 kilong bigas ha. Alam mo naman na medyo matumal ang bentahan ngayon. Tsaka itong binilad kong isda. Kung gusto mong patuyuin pa, maaari mo namang ibilad ulit sa araw. Naku, maraming salamat po, Aling Hilda. Kayo lang po talagang tumutulong sa amin eh. Pangising tugon ng dalaga sa ginang. Lumabas pa ang kulay dalanda nitong ngipin dahil bata pa lamang ay ngumunguya na ito ng bunga-bunga at apog. Agad niyang iniabot sa ginang ang isang supot ng kamoteng kahoy at saging. Hindi man kailangan ni Aling Hilda ang mga yon, ngunit mas minabuti niyang tanggapin yon kapalit ng bigas at ulam kaysa manghingi lamang ito. Sa kanya lamang naging mabait ang dalaga dahil pinapakita niya ito ng kabutihan. Kadalasan ay tinataboy ng mga tao si Monica dahil mabaho at nananakit daw ito. Ngunit para kay Aling Hilda ay mabait si Monica kung hindi rin ito sinasaktan. Naku, Nay, nagpauto ka na naman sa babaeng yan. Tignan mo nga yung binigay niya sa'yo. Ilang piraso lang kapalit ang isda at bigas. Mabuti na lang ito kaysa manghingi pa yang si Monica. At saka meron naman akong maibibigay eh. Hindi mababayaran ng konting bigas at pinatuyong isda ang kasiyahan ni Monica nang tanggapin niya yon. Kaya ikaw, huwag kang maging maramot. Sa gayon eh, sunod-sunod ang grasya. Ewan ko sa'yo, Nay. Pwede na kayong tumakbong presidente. Lahat na nang hihingi sa inyo, binibigyan nyo kagad. Ano bang pinuputok ng butsi mong bata ka? Sobra na yun sa paninda ko. Naibalik na ang puhunan ko sa inahango kong isda. Eh bakit ikaw pa to problemado? Inasanay mo kasi si Monica na humingi sa'yo eh. Tiyak bukas nandito na naman yan. Hindi naman siya ganoon. Kung pagsasabihan kong alanganin ako magbigay, hindi naman yun namimilit. Ang sakin lang, Nay, baka saktan kayo ng babaeng yan. Eh kahapon binato niya si Aling Wena na nagtitinda sa palengke dahil hindi siya binigyan ng mangga. Ang damot naman kasi ng tinderang yan. Hindi naman niya ikalulugi ang isang mangga. Basta, Nay, huwag niyong sanayin ng babaeng yan na hingi ng hingi sa inyo. Ay, mamasada ka na nga. Ang agay mainit na naman yang ulo mo. Daig mo pa kami ng tatay mong senior citizen. Pahiling-iling na lumabas ng bahay si Obet at agad na pinaharurot ang pinapasadang tricycle. Sa tuwing hindi nauubos sa mga isdang tinitinda ni Aling Hilda at Mang Teodoro sa palengke, ay ginagawa nila itong daing. Sa gayon ay hindi ito masira at maaari pa nilang ibenta. Mahirap man ang buhay at kahit kaunti lamang ang kanilang kinikita sa pagtitinda ng isda, ay sapat naman yon upang makaraos sila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapasalamat na si Aling Hilda na kumakain sila ng 3 beses sa isang araw at walang iniindang sakit. Basayang pumasok sa tagpi-tagping bahay si Monica at pinakita sa ina ang dala niyang bigas at daing. Sabi ko sa'yo, Nay eh. Makakakain tayo ng isda. May bigas pang kasama na ibinigay ni Aling Hilda. Sa lahat ng tao dito sa ating baryo, si Aling Hilda lang ang naging mabuti sa akin. Hindi niya ako sinasaktan at binubulyawan. Tanging tingin lamang ang tugon ng ina kay Monica. May sakit ito kaya't gano'n na lamang ang pag-aaruga ng dalaga kay Aling Rosalia.
Inilipat niya sa palangga ng maligamgam na tubig na pinaglagaan ng dahon ng bayabas upang ipanghugas sa malaking sugat ng ina sa likod nito. Inalalayan niya ito upang makaupo at inunang gamutin ang hiwa sa pisngi ng ina. Nagdikdik din siya ng dahon ng malunggay. Matapos hugasan ang mga sugat ng ina, ay pinahid niya ang katas sa mga sugat nito. Tiisin mo na lang po ang sakit. Maghihilom din po ang mga sugat mo. Napapangiwing inilalayo ni Aling Rosalia ang ulo nito sa anak dahil sa nararamdamang hapdi. Hindi rin siya masyadong nakakapagsalita dahil sa sugat ito sa bibig. Malapit nang maluto ang sinaing ko at makakakain na tayo. Mukhang masarap pa naman ang daing na ibinigay ni Aling Hilda, Nay. Bahagyang napahinto sa pagsasalita si Monica nang hawakan ng ina ang kanyang kamay. Naluluhang hinaplos ni Aling Rosalia ang kanyang pisngi at marahan siyang niyakap. Bakit po, Inay? Gusto himang magsalita ni Aling Rosalia, ngunit hindi niya magawa dahil sa sakit ng kanyang mga sugat sa pisngi. Alam kong nahihirapan ka na. Salbahay talaga ang mga tao may gawa niyan sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Gagantihan ko po ang mga taong yan. Mga salbahay sila. Sinaktan ka nila. Bagamat higit na 30 na ang edad ni Monica, animoy 10 taong gulang lamang ang pag-iisip nito. Kaya madalas ay nagiging tampulan siya ng tukso ng mga bata sa baryo at maraming naiinis sa kanya dahil palagi itong nangihingi ng pagkain. Kung di na pagbibigyan, ay kinukuha niya ito at itinatakbo. Luto na po ang kanin, Nay. Dinamihan ko na po ang sabaw para hindi ka na mahirapang pangumuya. Sa kabila ng kanyang kondisyon, ay naging mapagmahal siyang anak. Subalit naging marahas ang lipunan sa kanilang mag-ina dahil pinaghihinadaan ng kanyang ina na isang aswang. Yun din ang dahilan na maging siya'y iniiwasan at tinatrato na di kaaya-aya ng mga tao. Makailang subo pa lamang ay ayaw nang kumain ni Aling Rosalia. Ayaw niyo po ba sa luto ko? Marami pa po sa kaldero. Kumain kayo ng marami sa gayong gumaling kayo kaagad. Napapikit na lamang si Aling Rosalia dahil sa kumikirot ang kanyang mga sugat. Habol hininga siyang napasandal sa dingding habang tinitiis ang sakit ng katawan. Inilabas niya ang kanyang dila. Nandilat ang mga mata ni Monica nang lumabas ang itim na mutyang bato sa bunganga ng ina. Nay, hindi maaari. Kapag kinuha ko yan, tsak mamamatay ka. Katulad ni Lola. Hindi ba siya na nagpapalakas sa'yo? Hinawakan siya ng mahigpit ng ina at nangungusap ang mga mata nitong kunin ng anak ang batong itim. Dahil hindi na niya kaya ang paghihirap dulot ng matinding sugat. Gamit ang mahabang dila, isinubo niya ang itim na bato sa bibig ng anak. Wala nang nagawa si Monica, kundi ang tanggapin ang bato na ibinigay ni Aling Rosalia. Animoy na dulas lamang yun sa kanyang lalamunan ng kanyang dunukin. Ilang sandali pa, napapikit na ang kanyang ina. Inilapag niya ang pinggan sa mesa nang mapansin na hindi na gumagalaw si Aling Rosalia. Nay, ano nangyayari sa inyo? Gumising po kayo, Nay! Umiiyak na tinapik-tapik ni Monica ang pisngi ng ina. Ngunit naramdaman niya na hindi na ito humihinga. Umahagulgol niyang niyakap ang ina dahil alam niyang nawala na ito ng buhay. Malungkot na hiniga ni Monica si Aling Rosalia sa papag. Umiiyak siyang nagbungkal ng lupa upang doon na ilibing ang ina malapit sa kanilang tinitirahan. Ilang oras pa ang lumipas. Tuluyang nanigas ang katawan ni Aling Rosalia.
Ngunit sinikap ni Monica na ilibing ang ina ng mag-isa. Nay, bakit mo ko iniwan? Ikaw na lang ang aking kasama. Tsaka kinamumuyan din ako ng mga tao. Paano na ako ngayon, Nay? Umiiyak na ibinaon ni Monica ang ina sa lupa. Ilang sandali papungas-pungasan ng pisngi nang maaninaw na may mga taong paparating. Dali-dali siyang pumasok sa kanilang dampa. Sumilip siya sa butas ng dingding upang sipatin kung saan patungo ang mga tao. Nakahinga siya ng maluwag nang lumagpas ito sa kanilang bahay. Wala siyang ideya kung anong totoong ginagawa ng ina kapag umaalis ito ng bahay tuwing sasapit ng gabi. Sinasabi lamang nito na maghahanap ng makakain. Ngunit wala naman itong dalang pagkain, maliban sa mga bahid ng dugo sa kanyang damit. Palaging sinasabi ng kanyang ina na malalaman din niya ang katotohanan sa takdang panahon. Namuhay ng mag-isa si Monica sa gubat. Paminsan-minsan ay lumuluwas siya ng baryo upang humingi ng makakain. Araw-araw niyang dinadala ng bulaklak ang puntod ng ina. Hindi rin niya nakilala ang kanyang ama mula pagkabata. Tanging sa kwento ng ina lamang niya naririnig ang pangalan ng kanyang ama. Ayon sa kanyang ina, ay namatay ito nang sunugin ang kanilang dating bahay. Kaya't napadpad sila sa kabundukan ng Bukidnon nang sila'y makatakas. Naisipan ni Monica na lumuwas ng baryo upang humingi ng pagkain. Naubos na rin ang mga kamuteng kahoy na kanyang talim, kaya't kinakailangan niyang makahanap ng makakain. Hoy, lalaki! Pahingi naman ng baryaw. Nandito ka na naman. Ang aga-aga manghihingi ka na. Wala pa nga akong pasahero eh. Bibigyan mo ko ng piso o babasagin ko tong salamin ng motorsiklo mo. Sumusobra ka na, Monica ha? O ito, lumayas ka na. Nabibwisit ako sa pagmumukha mo. Wala ka nang ginawa kundi mamirwisyo ng tao. Salbahe ka! Ikaw yung anak ni Aling Hilda na masungit. Mabuti pa ang nanay mo mabait. Salbahe ka! Salbahe! Umalis ka na nga. Ang baho mo eh. Ice-mid na umalis si Monica sa harapan ni Obet. Napakusot naman ang ilong ng lalaki dahil sa panghi ni Monica. Ang birang amoy ng babaeng yun. Nakakamatay. Oh anak, bakit ganyan ang mukha mo? Bilhan mo nga muna ako ng yelo kay Carlos. Kulang kasi ang nabiling yelo ng tatay mo eh. Yan kasi si Monica eh. Ang aga-aga humingi ng barya. Muntik pang sirain ang salamin ng motorsiklo ko. Binigyan mo na sana kaagad. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi. O siya, pagkabili mo ibigay mo na lang ang yelo sa tatay mo. May ihahatid akong isda sa suki ko. Sinunod na lamang ni Obet ang ipinag-uutos ng ina. Maya-maya'y nakita ni Aling Hilda na pinapalo ng isang tindera si Monica dahil kinuha ang isang dalandan na ibinibenta nito. Aray! Aray, tama na! Nasasaktan ako! Ay, tama na yan, Ale. Nasasaktan na si Monica, oh. Madamot yung babae na yan, Aling Hilda. Ayaw akong bigyan. Nagugutom na ako eh. Halika, iha. Sa susunod, huwag kang basta-basta kukuha ng mga tinitinda nila. Masama yun. Talagang magagalit sila. O itong 10 piso. Bayaran mong kinuha mong dalandan. Sige po, hindi na po mauulit. Tama yan. Sa gayon ay hindi ka nila saktan. Ikaw naman, Ale, huwag naman gano'ng kabilis ang kamay mong manakit. Nakikita mo naman ang kondisyon ni Monica eh. Nagdadadaldal pa ang tindera. Ngunit hindi na pinakinggan pa ni Aling Hilda at agad na umalis. Hindi niya namalayan na sinusundan siya ni Monica habang palabas siya ng palengke. Aling Hilda, kailangan mo po ba ng tulong?
Ako na magbubuhat ng basket ninyo. Ah, nandiyan ka pala, Monica. Hindi na. Magaan lang naman ito eh. Malapit lang naman ang bahay ng pagbibigyan ko nito. Ganun po ba? Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa akin Balang araw makakabawi rin po ako sa kabutihan ninyo. Huwag mo nang alalahanin yon. Basta ang habiling ko sa'yo na huwag kang kumuha ng mga bagay na hindi mo pagmamay-ari. Dahil magagalit ang mga tao. O ito, bumili ka ng tinapay, alam kong nagugutom ka. 20! Salamat po, Aling Hilda. Ang bait mo po talaga. Bukas, nandito ka ba? Nangangamoy ka na kasi Kaya bibigyan sana kita ng damit nang sa gayon makaligo ka't makabihis. Ano po, damit? Gusto ko yun. Magkakaroon na ako ng bagong damit. O sige, iha. Mauna na ako Bumili ka ng pagkain mo. Pangiting tumalikod si Monica at tinungo ang panaderya. Masaya niyang iniabot ang bayad sa tindero. Nadatnan siya ni Obed na kumakain ng tinapay sa sulok ng palengke. Nakita siya ni Monica, kaya't hinarangan siya nito. Hoy lalaki! Nakikita mo ba tong tinapay na to? Binili ko to, hindi ko ninakaw. Binigyan ako ng pera ng nanay mo. Di katulad mo, napakasalbahe mo. Umalis ka na nga sa dinadaanan ko. Ubusin mo na lang yan. Mabuti naman hindi ka nagnakaw. Malaking himala Hindi kita bibigyan ng tinapay. Akin to. Ayawan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Matapos kumain ay umikot si Monica sa palengke. Tinitignan niya ang mga paninda. Ngunit pinipigilan niya ang mga kamay na manguha. Bigla siyang nagulat ng dinuro-duro siya ng isang babae at tinulak palayo sa kanyang mga panindang ubas. Dahilan na siya'y natumba. Hindi ako magnanakaw. Ang sabi ni Aling Hilda, masama yun. Tumitingin lang naman ako Paismid na tumayo si Monica at lumabas ng palengke. Napakamot siya ng ulo nang biglang mahagip ng kanyang paningin si Aling Hilda na tumatawid ng kalsada. Nakita niyang matuloy ng pagpapatakbo ng taxi na maaaring bumangga kay Aling Hilda. Hindi niya mawari ang liksing nararamdaman habang tumatakbo siya patungo sa kinaroroonan ng ginanga. Bigla niyang niyakap si Aling Hilda habang tumatakbo patungo sa gilid ng kalsada. Nagulat ang ginang sa ginawa ni Monica. Ilang sandali narinig nila ang malakas na kalabog. Nabundol ang taxi sa isang jeep dahil nawala nito ng preno. Diyos ko, ano nangyari? Aling Hilda, ayos ka lang ba? Napasubsob silang dalawa sa tambakan ng mga basura. Dahan-dahang bumangon si Aling Hilda. Napasapo siya sa kanyang dibdib nang makitang nayuping bahagi ng jeep na binangga ng rumaragasang taxi. Diyos ko, Monica, iniligtas mo ang buhay ko. Nasaktan po ba kayo? Hindi naman masyado. Medyo nangalay lang ang balakang ko. Maging ang mga tinderang naroon ay hindi makapaniwala sa ginawang pagligtas ni Monica sa buhay ni Aling Hilda. Kung hindi siya iniligtas ni Monica, tiyak ay nasa ospital na siya o di kaya ay nasa morgue. Malaki ang pinsala ng taxi. Maging ang driver ay dinala sa ospital dahil sa natamo nitong mga sugat at nahimatay rin ito. Nang marilig ang tungkol sa aksidenteng muntik ng mabangga ang ina, ay dali-daling lumabas ng palengke si Obed at hinanap ang ina. Nakita niyang kasama ni Aling Hilda si Monica na nooy inaalalayan ng ina at pinupunasan ng sugat ito sa tuhod. Nay, may masakit po ba sa inyo? Daling ko na kayo sa ospital. Huwag mo akong alalahanin. Gasgas lang naman ito Tsaka hindi naman ako nasaktan. Siguro tong si Monica. Ikaw, Monica, nasaktan ka ba? Hindi.
Mabilis akong tumakbo eh. Kaya nga lang, dito kami sa basurahan bumagsak ni Aling Hilda. Kita ko nga eh. Basta wala nasaktan sa inyong dalawa ha. Basta ako, ayos lang, malakas ako eh. Oh, sa'yo na lang tong sukli ko sa binali kong yelo. Tsaka, salamat sa pagligtas mo kay inay ha. Wow, ang daming barya at may 20 pa. Salamat sa'yo ah. Hindi ka pala salbahe. Ako nang bahala kay nanay. Bumili ka na ron ng pagkain mo. Hindi ko talaga inaasahan na muntik na akong mabangga. Mabuti na lang dumating si Monica. Kung hindi, siguro pinaglalamayan na ako ngayon. Huwag mong sabihin yan, nay. Hindi mo pa talaga oras. Halika na, punta na natin si tatay. Bumalik ng gubat ng maraming dalang tinapay si Monica. Dumidilim na, ngunit mas pinili niyang umuwi sa kanilang tinitirhan. Sa daan ay may nalalanghap siyang amoy na hindi pangkaraniwan. May nakita siyang kubo at parahan siyang lumapit doon. Mula sa bintana ay may nakita siyang babae na nagtutupi ng damit habang may dinuduyang sanggol. Natuon ang kanyang paningin sa sanggol hanggang sa hindi niya namalayan na tumutulo na ang kanyang laway. Pinilig-pilig niya ang kanyang ulo dahil sa hinuha niya hindi yun pagkain. Ngunit may bahagi sa kanyang isipan na kunin ang sanggol at lantakan ang sariwang laman nito. Dali-dali siyang umalis sa lugar na yon nang marinig ang boses ng lalaki habang kinakausap ang asawa nito. Hindi ito maaari. Ang sabi ni Aling Hilda, hindi ako dapat kumuha ng hindi sa akin. Hindi ko pag-aari ang sanggol. Ayokong kunin siya sa mga magulang niya. Masama yun. Hindi mabuti. Pagdating ng bahay ay nagsiga siya ng kahoy upang magbigay ng liwanag sa loob ng madilim niyang dampa. Habang lumalalim ang gabi, umiinit ang buo niyang katawan. Hindi niya mawari ang uhaw na nararamdaman. Kaya tumakbo siya patungong ilog at inilublob sa tubig ang katawan. Gayunpaman, hindi mapawi ng tubig ang matindi niyang uhaw. Animoy may hinahanap ang kanyang lalamunan at sumasagi sa kanyang isipan ang sanggol na kanyang nakita sa kubo. Hindi! Hindi ko kukunin ng sanggol! Hindi siya sa akin! Magagalit si Aling Hilda pag ginawa ko yun! Ayoko! Ayoko magalit ang kaibigan ko! Sinasabunutan ni Monica ang sarili habang nilalabanan ang kanyang isipan. Ilang sandali pa, nakapa niya ang makapal na balahibo na tumutubo sa kanyang pisngi. Kumulubot ang kanyang balat at nanlilisik ang kanyang mga mata. Ano nangyayari sa akin? Bakit parang isa na akong hayop? Hindi pwede! Hindi ako hayop! Tumutulo ang luhang sambit ni Monica. Ilang sandali pa'y naalala niya ang palaging naririnig niyang tinatawag sa kanyang ina. Na isa itong aswang. Aswang! Hindi ako aswang! Hindi ako masama! Ayokong pumatay! Nagkubli si Monica sa mga talahib. Pinipigilan niya ang sarili na kumain ng laman ng tao. May bahagi sa kanyang isipan na nag-uutos na pumatay siya. Ngunit naalala niyang habilin ni Aling Hilda na huwag siyang gumawa ng masama sa kapwa. Nakarinig ng kaluskos ang aswang na si Monica sa paligid. Kaya't palinga-linga siya upang tukuyin kung sino yon. Ilang sandali pa, nasipat ng kanyang paningin ang isang tao na animoy nakikiramdam sa paligid. Hindi ito katulad ng normal na taong kumaglakada. Maihahalin tulad ito sa unggoy at pasinghot-singhot pa ito. Sino naman kaya yan?
Bakit parang katulad ko siya nakawangis ng hayop? Hindi kaya aswang rin siya? Napansin niya na dahan-dahan itong tumungo sa silong ng kubo. At nakikita ni Monica na pilit na sinisira nito ang kawayang sahig. Kaya't napagpasahan niyang tunguhin ang nakikita niyang nilalang. Hoy! Anong ginagawa mo riyan? Siguro magnanakaw ka, no? At sino ka namang pakialamera ka? Aagawan mo pa ako ng pagkain? Anong pagkain? Hindi ako magnanakaw ng pagkain. Umalis ka na nga rito. Sinisira mong diskarte ko. Ang hina ng utak mong aswang ka. Alis! Isusumbong kita sa nakatira rito. Magnanakaw ka. Kung isusumbong mo ko, pareho tayong papatayin. Pwede ba tumahimik ka na yan? Kung makukuha kong sanggol, hahatiin natin. Sanggol? Bakit hahatiin? Hindi naman siya tinapay. Wisit ka, umalis ka na nga rito. Aswang ka, pero hindi mo naman pagkalatin mga aswang. Sanggol, buntis, bata, basta laman at dugo. Saan bang planeta ka galing? At hindi mo alam ang mga bagay na yan. Planeta? Sa gubat lang ako nang galing. Bakit? Umalis ka na nga. Mauhuli pa ako dahil sa kamangmangan mo. Tuluyang sinira ng lalaking aswang ang kawayang sahig. Napangisi ito ng matanawang sanggol katabi ng ina nito. Habang mahimbing ding natutulog ang ama. Pinahaba ng lalaking aswang ang dila nito upang kunin ang sanggol na hindi nararamdaman ng mag-asawa. Ngunit malakas ang binatukan ni Monica. Hoy, masama yung gagawin mo. Hindi mabuti ang magnakaw. Kailan pa naging mabuti ang aswang, ha? Lintik ka. Kapag hindi ko nakuha ang sanggol, ikaw ang papatayin ko. Napapikit ang mga mata ni Monica nang sikuin siya ng lalaking aswang at natamaan siya sa mata. Dahil sa inis ay sumigaw si Monica, kaya nagising ang ama ng sanggol. Magnanakaw! Magnanakaw! Tulong! Tulong! Magnanakaw ng sanggol! Kumaripas ng takbo si Monica at nagtago sa talahiban. Akmang tatakbo ang lalaking aswang, ngunit naipit ang kanyang dila sa kawayang sahig dahil sa pagkataranta. Lintik kang babae ka! Mahuli lang kita! Lalamutain ko talaga yung mukha mo! Malakas na atungal ang pinakawalan ng lalaking aswang nang putuli ng ama ng sanggol ang kanyang dila. Hindi ito magkamayaw sa sakit. Tumakbo ito sa kasukalan habang naluluhang napasapo sa kanyang bunganga. Lumaylay ang dumurugo niyang dila at hindi mapigilan ang atungal dahil sa naramdamang sakit. Napapangisi si Monica habang nagkukubli sa mayayabong na talahib. Naaninaw niyang lumabas ng kubo ang lalaki upang tugisin ang aswang na muntik nang kumuha ng kanilang anak. Aswang din pala ako. Baka alis na nga dito. Baka ako pa ang pagkamali na magnanakaw ng sanggol. Buti nga sa kanya. Ha? Kailan pa ba naging pagkain ng sanggol? Ang alam ko lang kainin ay ang tinapay, daing at kamote. Tsaka ang mga prutas na tinitinda sa palengke. Ang bobo naman ng lalaking yun. Hindi alam kung ano ang pagkain. Pigil hinangang nagkubli ang lalaking aswang sa kasukalan. Naaninaw niya na papalapit ang lalaking tumutugi sa kanya. Kaya't napahalukip-kip siya sa pinagkukublihan. Ilang sandali bumalik ang lalaki sa kubo nang hindi siya nito nakita. Lintik kang babae ka. Sinira mo pang diskarte ko. Ngayon lang ako nakasalamuhan ng aswang na walang alam at napakahina ng utak. Naging palaisipan kay Monica ang pagbabago niya ng anyo. Patuloy niyang hinahaplos ang mabalahibong balat at kulubot na mukha. Magbabago pa kaya ang mukha ko bukas? Paano na ako makakaharap kay Aling Hilda kung ganito ang itsura ko? Bibigyan pa naman ako ng bagong damit. Paano na ako nito?
Nakatulog si Monica dahil sa labis na pag-iisip. Kinabukasan ay nagising siya at kinapa ang sarili. Labis ang kanyang galak nang makita na nagbago ang kanyang balat at nanumbalik sa normal na tao. Ay, salamat naman! At wala nang butas-butas sa mukha ko. Nawala na rin ang makapal na mga balahibo sa balat ko. Pero paano kaya nangyari yun? Hindi ko naman nakita si inay na nagkaganito Maging si Lola. Umaliwalas ang mukha ni Monica dahil naglublob siya sa ilog nang makaramdam ng init ng katawan. Nawala ang dungi sa kanyang mukha. Yun nga lang ay basa pa rin ang kanyang damit. Pakanta-kanta pa siyang nagtungo sa bahay ni Aling Hilda nang bigla niyang nabangga ang isang lalaki na naglalakad sa daan. Nakilala niya yun na isang hardinero na nag-aalaga ng mga bulaklak at mga pananim sa plaza. Pasensya na, Ginoo. May piso ka ba riyan? Pambili lang ng makakain. Pailing-iling lamang ang lalaki. Ngunit hindi inalis ang kamay nito na nakatakip sa kanyang bibig. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Monica at inabangan si Aling Hilda sa labas ng bahay nito. Oh, Monica, 6:00 pa lang ng umaga. Bakit nandito ka na? Sinabi kasi ni Aling Hilda na bibigyan niya ako ng damit Nandyan ba siya? Kukunin ko na ang damit. Grabe, hindi talaga makapaghintay. Hihintayin ko na lang siya dito sa labas. Gising naman siya. Teka, tatawagin ko lang. Abay, ang aga naman niya. Teka, kukunin ko pa sa cabinet. Ayan kasi, pinangakuan niyo. Hindi na makapaghintay. Hayaan mo na. Para naman malinis siyang tignan. At hindi api-apihin ng mga taong walang ginawa kundi kutsain siya. Mauna na po ako, Nay. Siguradong marami ng estudyante sa daan. O siya, ako nang bahala kay Monica. Sabihin mong hintay na lang niya ako. Napaupo si Monica sa labas ng bakuran ng bahay ni Aling Hilda habang kagat-kagat ang kuko. Nandilat ang kanyang mga mata nang makita ang magsasakang napadaan sa kanyang harapan. Naririnig pa niya ang kwento nito sa kasama na may aswang na muntik nang kumuha ng kanilang anak. Siya yung taong humabol sa lalaki. Sayang nga lang hindi niya nahuli ang magnanakaw ng sanggol. Akalain mo pagkain daw? Kailan pa naging pagkain ng sanggol? Napatayo si Monica nang makitang lumabas ng bahay si Aling Hilda. Inakay siya ng ginang patungo sa poso at doon pinaliguan. Basayang binihisan ng ginang si Monica. Sa gayon ay hindi na ito kutsain ng mga tao na mabaho. O ayan, malinis ka na. Kinakailangan mong maligo sa gayon ay hindi ka magkasakit. Lalo nang hindi ka iwasan ng mga tao. Malamig po kasi. At saka hindi po ako sanay maligo dahil wala naman akong mga damit. Kaya simula ngayon maliligo ka na. Dahil marami akong damit na ibibigay sa'yo. Tsaka huwag ka na rin gumala kung saan-saan. Baka pagdiskitahan ka pa ng masasamang tao. May kamalig sa labas ng bakuran. Pwede ka matulog riyan. Doon na lang po ako sa bahay. Salamat po sa pag-alala at sa mga damit, Aling Hilda. Siya nga po pala, dinalhan ko kayo ng saging. Nakuha ko sa gubat. Nag-abala ka pa. Hindi mo naman kailangan na gawin pa yan Tulong ko na to sa'yo. Alam kong mabait kang bata. Hindi lang nakikita ng ibang tao. Hindi na po ako nagnanakaw. Sa katunayan, sinumbong ko ang lalaking magnanakaw ng sanggol. Kaya lang hindi siya nahuli ng magsasaka. Napakunot ang noo ng ginang sa kung ano ang ibig sabihin ni Monica. May mga bagay itong sinasabi na hindi niya maintindihan. Ngunit pinapahinggan na lamang niya ang kinukwento ng dalaga. Batid niyang hindi normal ang pag-iisip ni Monica, kaya't kung ano-ano ang kumakawala sa bibig nito. Aling Hilda, kinakain ba ang sanggol? Ha? Hindi.
Paano mo naman nasabi yan? Kasi yung pangit na lalaki nakita ko siya. Gusto niyang sirain ang silong ng kubo. Sabi ko sa kanya masama ang magnakaw. Pero pinagalitan niya ako. Tapos sinabi niya sa akin na kung saan daw planeta ako nang galing. Sabi ko sa gubat naman ako nakatira. Pangit na lalaki. May papaliwanag mo ba ang itsura niya? Mapula ang mata niya. Tapos kulubot ang balat at maraming buhok sa dibdib. Sabi po niya aswang daw siya. Kaya sumigaw ako at tumakbo dahil nanakawin niya ang sanggol. Totoo bang sinasabi mo? Hindi po ako nagsisinungaling. Nakita ko siya. Galit nga siya sa akin. Hindi makapaniwala si Aling Hilda sa sinabi ni Monica. Matapos niyang linisin at pakainin si Monica, ay sumama ito sa palengke. Ngunit nagkahiwalay rin sila dahil nanlilimos at nanghihingi ng mga pagkain ito sa mga mamimili. Buong araw na hindi nakita ni Obet sa paradahan ng tricycle si Danilo, isang hardinero sa plaza. Pinapasingil sa kanya ni Aling Hilda dahil 3 araw na itong kumuha ng isda na hindi pa nababayaran. Si inay naman kasi, pautang ng pautang kahit hindi naman niya lubos na kakilala. Tapos akong pasisingilin kapag hindi siya nababayaran. Saan ko naman hahanapin yun? Maya-maya'y nakita niya si Monica na nanghihingi ng pera sa mga mamimili. Hindi na siya masyadong nilalayuan ng mga tao dahil malinis na ang kanyang itsura. Monica, halika nga rito. Nakikita mo ba yung hardinero dyan sa plaza? Hardinero? Kaninang umaga nabangga ko pa nga siya. Kaya nga lang sa daan habang papunta ako sa bahay ninyo. Kanina ko pa siya hinahanap eh. Di ko naman makita. Kapag nakasalubong mo siya uli, sabihin mo sinisingil na siya ni nanay. Tumango si Monica at agad na umalis. Napasulyap si Monica sa babaeng buntis na kanyang nakasalubong na may bitbit pang 3 taong gulang na bata. Sinundan niya ito ng tingin dahil nakaamoy siya ng hindi pangkaraniwang halimuyak. Nakita niyang patakbong sinalubong ng batang lalaki si Obet. Maging ang babaeng buntis ay napayakap sa lalaki. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit kakaiba ang amoy ng babaeng buntis? Pinilig-pilig niya ang ulo dahil sumasagi sa kanyang isipan na lapitan ang babaeng buntis at hawakan ang tiyan nito. Ngunit nanaig sa kanyang isipan na pagagalitan naman siya ni Obet. Kaya't dali-dali siyang lumabas ng palengke at nabangga niya ang isang lalaki. Uy, ikaw! Ikaw ang hardinero sa plaza, no? Tumango ang lalaki. Ngunit tikom pa rin ang bibig nito. Napansin ni Monica na hindi ito mapakali at tila may hinahanap. Uy, sandali lang bago ka umalis. Pinapasabi ni Obet na sinisingil ka na ni Aling Hilda sa utang mong isda sa kanya. Bayaran mo na daw si Aling Hilda. Kanina ka pa hinahanap ni Obet. Naiinis na ang lalaki sa kakulitan ni Monica. Hindi niya pinatapos ang babae sa pagsasalita. Umalis na ito. Ngunit sinusundan pa rin siya ni Monica kahit saan man siya magpunta. Ayan si Obet, bayaran mo siya sa utang mo. Obet! Obet! Ito yung hardinero na hinahanap mo. Napalingon si Obet dahil sa ingay ni Monica. Animoy nagniningning ang mga mata ng hardinero nang makita ang babaeng buntis na kasama ni Obet. Hindi na naalis ang tingin nito sa asawa at anak ng lalaki. Hoy! Bakit napatulala ka na riyan? Ayun si Obet oh. Bayaran mo na ang isda na inutang mo kay Aling Hilda. Magsasalita sana ang hardinero. Ngunit sa tuwing ibubuka nito ang bibig ay napapangiwi ito. Naanimoy may iniindang sakit. Lumapit si Obet sa kanila at siningil ang hardinero. Matapos magbayad ay lumakad ito palayo. Ngunit malagkit ang tingin nito habang napapalingon sa kinaroroonan ng asawa ni Obet.
Aba, ang galing mo maghanap, Monica. Eto 20, dahil mabait ka. Akin na to. Sa susunod sabihan mo ko kung sino ang sisingilin, Obet ah. Dahil hahanapin ko. Basta bigyan mo ko ng 20. Ay grabe ka, malulugi na tayo niyan. 10 piso lang sa susunod. Pag marami ka na singil, marami ka rin 10. O sige. Sino pa bang sisingilin ko? Yung mga tindera malapit sa tindahan nila Aling Dina. Lahat sila dyan may utang kay nanay. Singilin mo silang lahat dyan. Pag nakabayad, bibigyan tayo ng 100. Sumasakit na ang ulo ko sa palagi ipagpabukas na bayad eh. Napakakunat singilin. Napangiti si Monica nang marinig ang sinabi ni Obet. Dahil magkakaroon siya ng 10 piso. Kaya simula nung araw na yun ay palagi na rin niyang kinukulit ang mga tinderang ayaw magbayad kay Aling Hilda. Tisay, bayaran mo na ang utang mo kay Aling Hilda, sabi ni Obet. 1 taon na raw yun eh, pero hindi ka nagbabayad. Halos mapahiya na ang mga tindera sa araw-araw na paniningil ni Monica. Sa inis ni Tisay ay sinugod niya si Obet sa paradahan ng tricycle at binulyawan. Oh, bakit ikaw pa ang galit? Ikaw na nga itong nangutang eh. Hindi naman kasi pinupulit ni Inay ang perang pinahiram sa'yo. Ginagamit yun ng kasing kabaitan ni Inay eh. Ipagagamot mo yung anak mong may sakit. Pero nalaman ko, pinaayos mo lang pala yung buhok mo sa salon. Huwag mo nga ako pinaglulukot, Tisay. Wala, magbayad ka na. Magbayad ka na, Tisay. Tingnan mo, pinagtitinginan ka na ng mga tao oh. Maganda ka pa naman, pero ang dami mo palang utang. Nanlilisik na ang mga mata ng babae dahil sa galit at napapahiya na siya sa maraming tao. Dumukot siya ng pera sa bulsa at inis na ibinigay kay Obet. Maging ang ibang nangutang ng mga tindera kay Aling Hilda ay kusa na lamang nagbayad dahil ayaw mapahiya katulad kay Tisay na kagagawan ni Monica. O ito, 100 Monica. Sabi ko sa'yo kapag nasingil na sila, bibigyan kita. O, ayan, ang galing mo. 100? Marami na akong mabibili nito. Sabi ko sa'yo magbabayad sila, Obet eh. Napatigil sila sa pagtatawanan nang dumating si Aling Hilda sa kanilang kinaroroonan. Narinig niya ang tungkol sa paniningil ni Obet na ikinagalit ni Tisay. Ano tong pinagagawa mo kay Monica, Obet? Ayun, dinaldalan ako ni Tisay dahil pinahiya niyo raw siya. Aba, siya pa talaga may gana magreklamo. Dapat lang talaga mahiya siya kasi sinungaling na ubod pa ng kulat kung singilin. Ito yung pera na binayad ng mga tinderang pinautang mo. Sa susunod, huwag na kayo magpadala sa awa, Nay, ha? Niloloko ka lang ng mga yan. Pasalamat kayo kay Monica. Ang galing palang maningil nito. Ay nako, Iha. Pagpasensyahan mo na tong si Obet, ha? Kung ano-anong kalokohan ang itinuturo sa'yo. Umuwi ng maraming pagkain si Monica. Napadaan siya sa tapat ng bahay ni Aling Hilda. Bahagya siyang napahinto dahil sa hindi mapigilan ng mabangong amoy na nalanghap na nagmumula sa loob ng bahay. Lumabas ng bahay si Grace upang kumuha ng mga sinampay. Napangiti sa kanya ang babae, kaya't tumugon rin si Monica. Hindi nito mapigilan ang sarili na matitigan ng tiyan ni Grace. Nakaramdam siya ng pagkatakam nang makita ang 6 na buwan na pinagbubuntis nito. Nanumbalik ang kanyang wisyo nang marinig ang tricycle na pinapasada ni Obet. Oh, Monica, bakit hindi ka lang sumabay sa amin? Naglakad ka pa. Gusto ko lang kasi maglakad-lakad. Sige, mauna na ako. Ingatan mo ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo ha. Baka nakawin. Ha? Sino magnanakaw? Mauna na ako. Bago pa ako abutan ng dilim sa daan. Malayo-layo pa ang lalakarin ko eh. Mag-iingat ka sa daan. Baka may makasalubong mga loko-loko dyan. Ingatan mo ang anak mo. Gumagala ang magnanakaw sa gabi. Agad na umalis si Monica. Gayon na lamang ang pagtataka ni Obet kung ano na naman ang ibig sabihin ni Monica. Pailing-iling niyang pinasok ang kanilang bakuran at pinapasadang tricycle.
Napasulyap si Obet sa kalsada. Naaninaw niya ang isang lalaki nagmamasid sa kanilang bahay. Ngunit dumakad ito palayo ng kanyang mapansin. Inulungan na lamang niya ang asawa sa pagkuha ng mga sinampay na damit dahil bahagya siyang nakaramdam ng kaba sa pagkakataong yun. Mabuti naman at naisipan ng umuwi ni Grace, anak. Mahirap na kasi siya pa ang mag-aalaga sa kanyang ina gayong lumalaki na ang tiyan niya. Kaya nga po Nay, pinakiusapan ko yung kapatid niya na kung maaari sila na muna mag-alaga kay Nanay Maring. Hindi mo naman maalis sa asawa mo ang mag-alala sa kanyang ina. Lalo na't kalalabas pa lamang ng ospital. Sinabi ko sa kanya na magpahinga rin. Siya yung buntis pero siya pa yung nag-aasikaso kay Nanay Maring. Alam mo namang nag-iisang babae lang yung asawa mo sa 5 magkakapatid. Bunso pa. Kaya ganun kung magmahal. Bukas ako na munang pupunta sa bahay ni Nanay para mabisita ko naman at dalhan siya ng pagkain. Para sa ganun makapagpahinga naman ng maayos si Grace at hindi na pwede sa kanya magbiyahe na malayo. Matapos maghapunan ay agad na nagpahinga ang mag-anak sa kanilang silid. Maagang nakatulog si Grace at ang kanilang anak na si Binoy dahil sa pagod. Mahigit 2 oras din ang kanilang biniyahe sakay ng bus. Hating gabi, malakas na kalabog ang narinig ni Obet mula sa bubungan. Kaya napabalikwas siya ng bangon. Lumabas siya ng bahay upang tingnan kung ano ang pinagmumulan ng ingay. Napansin niyang may lumundag mula sa kanilang bubong at kumaripas ng takbo patungo sa kasukalan. Nagising din si Aling Hilda at Mang Teodoro. Napansin nilang lumabas ng bahay si Obet at may dala pa itong flashlight. Muling pumasok ng bahay si Obet. Naging palaisipan sa kanya ang aninong kanyang nakita patungo ng kasukalan. Ano ba ang bumagsak sa bubungan? Bakit ang lakas ng kalabog? Nay, may nakita kong lumundag mula sa bubong. Hindi kaya aswang yun? Naalala ko yung sinabi ni Monica na ingatan ko raw ang aming anak dahil may magnanakaw na gumagala. Yun din ang sinabi niya sa akin noong nakaraang araw. Akala ko'y gawa-gawa lang niya ang kwento. Alam mo naman si Monica, isip bata. Lumabas muli ng bahay sila Mang Teodoro at Obet upang tignan kung naroon pa sa paligid ang nakitang nilalang. Maya-maya'y nasipat ni Obet na may kapiraso ng tela na nakasabit sa kawayang bakod. Sa isip niya'y napunit ang damit ng aswang nang tumakas ito. Sa di kalayuan, natatawang pinagmamasdan ni Monica ang aligagang lalaking aswang habang siya'y naroon sa itaas ng puno. Lingid sa kaalaman ito na si Monica ang may kagagawa na ng malakas na kalabog sa bubungan ni Aling Hilda. Akala mo makukuha mo ang sanggol? Hindi ako papayag na nakawin mo ang anak ni na Grace at Obet. Pahagik-gik na sambit ni Monica. Nang makita niya ang lalaking aswang na dahan-dahang gumagapang sa bubungan ng bahay ni Aling Hilda, ay agad siyang dumampot ng malaking bato at inihagis yun sa bubungan. Sa gayon ay makalikha yun ng ingay. Ganun na lamang ang pagkataranta ng lalaking aswang dahil sa pagbagsak ng malaking bato sa bubong na siyang dahilan na magising si Obet. Sino naman kayang bumato sa bubungan? Palagi na lamang naaantala ang aking misyon. Hindi bale, babalikan ko ang buntis na yun. Sisiguraduhin ko na makukuha ko ng sanggol. Bumalik ng dampa si Monica. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa kakatawa nang maalalang reaksyon ng lalaking aswang. Kinapa niya ang kanyang mukha. Ngunit naroon pa rin ang mga balahibo sa kanyang pisngi. Hindi na naman siya nagtagumpay sa pagnanakaw ng sanggol. Hindi ako papayag na saktan niya ang mga kaibigan ko. Masama ang aswang na yun. Humiga si Monica upang matulog. Ilang sandali iminulat niya ang kanyang mga mata nang makarinig ng mga kaluskos na nagmumula sa labas ng kanyang dampa. Napansin niya na kumakaripas ang takbo ang lalaking aswang dahil may mga taong humahabol sa kanya.
Dali-dali siyang lumabas at umakyat sa mayabong na puno. Nagkubli siya sa mga dahon. Sa gayon na hindi makita ng mga tao ang pangit niyang anyo. Naririnig niya ang mga tao ng galit na pinaghahanap ang lalaking aswang. Naninaw niya na may dalawang lalaking pumasok sa kanyang dampa. Ano naman ang gagawin ng mga taong yan sa bahay ko? Hindi naman ako ang aswang na hinahabol nila. Kunot noong sambit ng aswang na si Monica. Ilang sandali lumabas ng bahay ang dalawang lalaki nang marinig na tinatawag na sila ng mga kasamahan. Namilog ang mga mata ni Monica at malakas na pumalahaw nang may tumamang matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Bigla siyang nabuwal mula sa sanga na kanyang pinagkukublian at bumagsak sa lupa. Aray! Ang sakit ng balakang ko! Nandilat ang mga mata ng aswang na si Monica nang makitang pinalibutan siya ng mga kalalakihan at itinutok sa kanya ang mga patalim. Hindi ako ang aswang na hinahabol ninyo! Hindi ako masama! Pakiusap, huwag niyo akong patayin! Sa di kalayuan ay tumatawa ang lalaking aswang nang maaninaw na natuon ang pansin ng mga taong humahabol sa kanya kay Monica. Pangisi siyang tumakbo palayo upang tumakas. Hindi niya nakitang may sanga ng kahoy na humaharang sa kanyang daraanan. Dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo, malakas na sumalpok ang kanyang noo sa sanga. Dahilan na bumagsak siya sa lupa at nawalan ng ulirat. Nakumpirma ng isang lalaki na hindi yun ang aswang na kanilang hinahabol. Dahil nasisiguro nitong lalaki ang aswang na sumira ng kanilang dingding. Nagkaroon ng pagkakataong makatakas si Monica nang mabitiwan ng lalaki ang kanyang braso dahil sa kanyang pagpupumiglas. Patawad, hindi ko gusto itulak ka. Pero hindi ako masamang aswang na inaakala ninyo. Kumaripas ng takbo si Monica at tuluyan ng nakalayo sa mga kalalakihan. Dahil sa madilimang paligid, hindi napansin ni Monica ang lalaking aswang na nakahandusay sa damuhan. Bigla siyang natisod at bumagsak sa katawan nito. Aray, ano ba yan? Paharang-harang ah! Sinipa-sipa niya ang aswang na lalaki sa inakalang sa ngayon ng kahoy na humaharang sa daan. Nagulat siya nang bigla itong gumalaw. Dahilan na siya'y bumalikwas ng bangon. Bumangon din ang lalaking aswang at galit na hinarap si Monica. Ikaw na naman? Alam mo namumuro ka na sa akin ha? Puro na lang kamalasan ang natatamo ko sa tuwing dumadating ka. 2 misyon ang naantala dahil sa dala mong kamalasan. Ikaw nga itong may atraso sa akin eh. Napagkamalan ako ng mga lalaki na ako ang inahabol nila. Nahulog tuloy ako sa puno. Bayaran mo ang pinsalang nagawa mo sa akin. Luka-luka ka ba? Anong babayaran? Wala akong utang sa'yo. Dinakma ng lalaking aswang ang mukha ni Monica dahil sa panggigigil nito sa babaeng aswang. Nakaramdam ng sakit si Monica, kaya't malakas niyang kinagat ang kamay ng lalaking aswang, dahilan para umatungal ito ng malakas. Yan! Yan ang nababagay sa'yo! Salbahe ka! Buisit ka talagang babae ka! Mahuli lang kita uli! Papatayin na kita! Halos maputol ang mga daliri ng lalaking aswang sa lakas ng pagkagat ni Monica. Tumutulo pa ang dugo sa kamay nito nang mabitiwan siya ng kalabang aswang. Narinig ng mga kalalakihan ang malakas na palahaw ng aswang, kaya't hinanap nila ang pinagmumulan ng ingay. Kumaripas ng takbo si Monica at dali-daling nagtago sa mga talahib. Iniwan niyang namimilipit sa sakit ang lalaking aswang. Maya-maya'y nakaramdam siya ng pagod. Kaya't paika-ika siyang lumakad patungo sa puno ng mangga. Bahagya siyang napasandal at hinaplos-haplos ang nangangalay na bewang. Batid niyang malayo na yun sa mga taong tumutugi sa kanya. Kaya't napapikit siya hanggang siya'y nakatulog.
Kinaumagahan ay nagising si Monica dahil sa ingay ng mga batang nangangahoy. Sinusundot pa ng mga ito ang kanyang pisngi upang tukuyin kung buhay pa ba siya. Nagulat ang mga bata nang siya'y bumangon sa pag-aakalang nawala na siya ng buhay. Ay naku, mga pasaway na bata. Akalain mo yun na pagkamalan pa akong patay. Napansin niya ang bahid ng dugo sa kanyang damit. Naalala niya na marahil dugo yun na nagmula sa sugat ng lalaking aswang na kanyang nakalaban. Natakot siya baka may makakita sa kanya sa ganoong ayos. Tinungo niya ang ilog upang maligo. Sa paraang yun ay matanggal ang dugo sa kanyang damit. May ilang mga kababaihan na naglalaba na nakakita sa kanya na naglulublob sa tubig. Pilit niyang tinatanggal ang dugo sa kanyang damit, kaya't bahagyang natakot ang mga ito kay Monica. Teka, huwag kayong matakot, hindi ako masamang tao. Gusto ko lang maligo rito. Ang masama yung lalaki. Dali-daling umalis ang mga kababaihan sa ilog dahil sa takot kay Monica. Nadidinig pa niya na tinatawag siya na aswang ng babae. Ngunit sinulyapan na lamang niya ito at agad na lamang umahon. Hindi ako aswang. Hindi ko kayo kakainin. Doon kayong matakot sa lalaking masama ang ugali. Sigaw ni Monica sa mga kababaihan na umiiwas sa kanya. Basang-basa na tinungo ni Monica ang bahay ni Aling Hilda. Umupo siya sa labas ng bakuran at hinintay ang paglabas ng ginang. Ilang sandali narinig niya ang boses ni Grace na tinatawag ang anak. Agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa damuhan at dumungaw sa bintana ng bahay. Naninong niyang naghahain ng almusal si Aling Hilda, kaya tinawag niya ang ginang. Oh, Monica, nandiyan ka pala. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang aga-aga basang-basa ka. Maaga po kasi ako naligo sa ilog Numantsahan po kasi ang damit ko. Pumasok ka nga muna rito. Nang sa galon makapagpalit ka ng damit. Kumain ka na rin bago umalis. Hindi pa man nakakapasok ng bahay si Monica, ay nakaramdam na ng paghilab ng tiyan si Grace. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. Wari na nigas dahil sa pagpupumiglas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kinuha ni Aling Hilda ang langis sa kanyang tukador upang ipahid sa tiyan ng manugang. Laking gulat niya nang makita na umaapaw ang langis at walang tigil sa pagbula. Dumungaw siya sa labas ng bahay. Ang tanging nakita lamang niya na naroon ay si Monica. Biglang kinabahan si Aling Hilda at dali-daling inilalayan si Grace na pumasok ng kwarto at sinarado niya ang pinto. Ben, samahan mo muna ang nanay mo, ha? Huwag mo siyang iiwan. Naghiwa ng luya si Aling Hilda at pinahawak sa manugang. Hinaplusan niya ng langis ang tiyan ni Grace, kaya't unti-unting nawala ang paghilab at nararamdaman itong sakit. Huwag kayong lalabas ng kwarto, ha? Ako na ang bahala kay Monica. Palingalingang hinintay ni Monica si Aling Hilda na siya'y pagbuksan. Napakunot noo siya ng maaninaw ang hardinerong si Danilo na nagmamasid sa bahay ni Aling Hilda na nakatayo sa likod ng mga puno. Bakit palagi kong nakikita ang lalaking yun na napapagawi rito? Hindi naman dito ang bahay niya. Paglabas ng bakuran ni Aling Hilda, ay lumakad ring palayo ang lalaki. Napansin ni Monica sa mukha ng ginang ang pagkabalisa. Monica, ito ang damit at saka ito ang pagkain, no? Maraming salamat, Aling Hilda. Kumusta po si Grace? Si Grace? Bakit mo naman naitanong? Gusto ko lang po siguruhin kung maayos po ang kalagayan niya at ang sanggol sa tiyan niya. Nag-aalala po kasi ako. Baka bumalik ang aswang na gustong kumuha sa anak niya. Aswang? Sige iha, magbihis ka na at ayan ang pagkain.
Magpapahinga kasi si Grace, sumama kasi ang pakiramdam niya. Sige po, Aling Hilda. Aalis na po ako. Sabihin niyo po kay Grace na magpahinga na lang muna. Alimoy pinawisan ng malapot si Aling Hilda nang makita na tumigil sa pagbula ang langis sa bote nang tuluyang nakaalis si Monica. Napasapo siya sa kanyang dibdib at napapikit. Hindi kaya totoong haka-haka na aswang ang nanay ni Monica? Matagal-tagal ko nang hindi nakikita si Rosalia. Maaari kayang naipasa na nito ang pagiging aswang kay Monica. Pero bakit niya pinag-iingat si Grace at ang sanggol nito kung siya nga ang aswang? Ay nako, naguguluhan na ako. Napaupo si Grace sa ilalim ng puno at kumain ng almusal na ibinigay ni Aling Hilda. Pansamantala siyang napatigil sa pagmuya nang makita na naman niya ang lalaking pabalik-balik na palaging nagmamasid sa bahay ni na Aling Hilda. Hoy ikaw! Sandali nga lang. Anong pakay mo sa bahay ni na Aling Hilda? Palagi kita nakakasalubong at alam kong hindi ka taga rito. Ikaw yung hardinero sa plaza na malapit sa palengke. Bakit wala ka sa plaza? Bakit ka nandito? Ay binibisita lang ako kamag-anak. Malapit lang dito ang bahay. Pakailan mo ba? Ilan lang naman ang mga bahay dito. Alam ko kung sino ang nakatira. Sino ang binibisita mo, Aber? Sino ka ba? Daig mo pa ang pulis kung magtanong Siguro mangungutang ka na naman kay Aling Hilda, no? Lumang estilo na yan. Kaya umalis ka na. Tantanan mo na si Aling Hilda. Natuon ang pansin ni Monica sa kamay ng lalaki na ipinasok nito sa bulsa ng pantalon. Hindi nito tinatanggal ang kamay kahit tumalakad na ito palayo kay Monica. Bahagyang sumagi sa isip ng dalaga na marahil yun ang lalaking aswang na kanyang kinagat. Kaya't hinabol niya itong muli. Teka, sandali lang. Bakit mo tinatago ang kamay mo? Ano nangyari dyan? Bakit ba ang kulit mo? Paulit-ulit ka na lang At isa pa, wala akong dapat na ipaniwanag sa'yo. Diyan ka na nga! Baliw! Malakas nitong itinulak si Monica dahilan ng pagkatumba ng dalaga. Inambahan pa nitong kakaltukan si Monica, ngunit mabilis itong umilag. Nagkataon na may dumaang tricycle, kaya't agad na sumakay ang lalaki at tuluyang nakalayo sa lugar na yun. Posible kaya na siya ang lalaking aswang na nakalaban ko kagabi? Hindi maaaring kunin niya ang sanggol sa tiyan ni Grace. Mamamatay si Grace pag ginawa niya yun. Naku! Hindi maaari. Isusumbong ko siya kina Obet at Aling Hilda. Alas 4 na ng hapon nakauwi ng bahay si Obet. Nadatnan niya sa kanilang bahay si Aling Hilda at ang kanyang mag-ina. Oh, Nay, akala ko ba sinama mo si tatay sa palengke? Hindi na muna. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko kaya sinabihan ko ang tatay mo na siya na lang muna roon. Ganun ba? May gamot ka ba dyan? Kung wala, bibili ako. Meron pa naman. Huwag ka mag-alala, nakainom na ako. Maya-maya'y narinig nila ang boses ni Monica na tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Napansin ni Obet ang pangamba sa mukha ng ina at bahagya siyang hinawakan ito sa braso. Anak, kung maaari huwag mong iiwan ang mag-ina mo. Lalo na't buntis yang asawa mo. Ayoko lang na may masamang mangyari kina Grace at kay Ben. Oo naman, Nay. Pero bakit parang natatakot yata kayo? Ay na naman yung ampun niyo. Kung maaari huwag mong pahintulutan na makalapit si Monica kay Ben at kay Grace. Baka matakot si Ben sa kanya. Tsaka baka kung anong sumagi sa isipan niya at kung ano ang magawa niya sa bata. Naninibago naman yata ako sa inyo, Nay. Noon sinasabi mo na mabait siyang si Monica. Ngayon parang nag-iiba na yata ang ihip ng hangin Mabait sa atin, oo. Pero kay Ben at Grace nangangamba ako. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Huwag mong iwan ang iyong mag-ina.
Naalala mo yung sinasabi mong nilalang na sumampa sa bubong? Natatakot ako, anak. Baka nagkatotoong haka-haka na naririnig ko tungkol sa kanya. Naaswang si Monica? Bakit kasi hindi mo pa ako diretsuhin, Nay? Alam mo naman naging malapit na sa akin ng batang yan. Pero wag mo siyang saktan hanggat hindi naman siya nananakit, anak. Hindi ko naman siguro mapapangako sa inyo na hindi ko siya masasaktan kung magagawa niyang saktan sino man sa atin. Sinasabi ko lang to sa'yo. Nang sa ganun makapaghanda ka sa anumang panganib. Hindi ko naman sinasabing saktan mo si Monica. Lalo na't hindi pa natin nasisiguro na siya nga ang sumampa sa bubungan. Basta, Nay, hindi ako magdadalawang isip na patay ng aswang na mapapagawi sa atin. Lumabas ng bahay si Obet at hinarap si Monica. Nangangisi pa ang dalaga na makita siya nito. May dala itong saging upang ibigay kay Aling Hilda. Napansin ni Obet ang mga galos sa balat ni Monica. Naalala niya ang aswang na kumaripas ng takbo patungo ng kasukalan nang lumabas siya ng bahay. Sa isip niya, maaaring si Monica nga ang aswang na yun. Oh, Monica, ano naman ang ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang itsura mo? May dala akong saging. Ito para sa inyo. Nabalitaan ko kasi masama ang pakiramdam ni Grace. Ito palang halamang oregano. Ilaga mo na lamang ang saging na yan para may makain ka. Para hindi ka na nanghingi ng pagkain kahit kanino. Kung maaari, huwag mo nang dalas-dalasan ng pagpunta rito. Nakakabulabog ka na rin, Monica eh. Bakit naman? Hindi naman ako salbahe Kinuha ko pa sa gubat ang mga halamang gamot para kay Grace para gumaling siya. Itapal mo na lamang yan sa mga sugat mo. Ayos na si Grace. Huwag mo na siyang alalahanin pa. Sige na, umalis ka na, Monica. Napasimangot na umalis na lamang ang dalaga. Pasulyap-sulyap pa siya sa bahay habang lumalakad palayo. Malungkot na tinatalaw ni Aling Hilda si Monica. Ngunit kailangan niyang dumistansya sa dalaga. Lalo na't matindi ang kanyang kutob na isa itong aswang. Para na rin sa kaligtasan ng kanyang manugang at mga apo. Patawad, Iha. Kinakailangan kong layuan ka. Ayoko lamang mapahamak ang aking mga apo. Inalis ko na si Monica, Nay. Mabuti nga hindi umira ng katigasan ng ulo. Oh, bakit para malungkot kayo? Wala, anak. Maya-maya puntahan mo na ang tatay mo sa palengke. Tsak marami nang mamimili sa ganitong oras. Sumapit ang gabi. Mahimbing na nakatulog si Monica sa kanyang tinitirhang dampa. Ilang sandali na pabalikwas siya ng bangon nang makaramdam ng pag-init ng katawan. Tumingala siya sa kalangitan. Naaninaw niya na bilog at maliwanag ang buwan. Ibang-iba ang kanyang nararamdaman kumpara sa bawat gabing nagpapalit siya ng anyo bilang aswang. Nakakaramdam siya ng sakit sa tuwing napupunit ang kanyang balat na tinutubuan ng makakapal na balahibo. Hindi rin niya mawari ang lakas na nananalitay sa kanyang katawan at naging malakas ang kanyang pangamoy. Hindi niya mapigilan ang sarili na sundan ng mabangong amoy na siyang sanhi ng matindi niyang gutom. Pinilig-pilig niya ang ulo sapagkat may kung anong tiling na nag-uutos sa kanya na pumatay ng tao. Tama na! Hindi ako pwedeng pumatay! Ayokong kamuhian ako ni Aling Hilda! Masama ang pumatay! Napasubsob si Monica sa damuhan habang umiiyak. Maya-maya'y may naririnig siyang atungal. Batid niyang malayo ang pinagmumula ng tinig na yun. Ngunit dahil tumala sa kanyang pandinig, bawat kaluskos ay kanyang naririnig. Naaamoy din niyang mabahong amoy na pamilyar sa kanyang pangamoy. Nandito lang sa paligid ng lalaking aswang. Nasisiguro ko may bibiktimahin na naman yun. Katulad ko, lumakas din siya dahil kabilugan ng buwan. Hahanapin ko siya para pigilan sa masamang binabalak niya. Siguro pupuntahan niya uli si Grace.
Hindi ako papayag na saktan niya ang mga kaibigan ko. Pinipigilan ni Monica ang sarili na matakam sa bango na kanyang naaamoy. Batid niyang nanggagaling yun sa amoy ng sanggol. Huwari itinutulak ang kanyang sarili na tunguhin ang bahay ni na Aling Hilda. Upang pigilan ang sarili, ay isinubo niya sa kanyang bunganga ang mga damo at ginuya yun upang maibsan ang matinding gutom na nararamdaman. Ngunit batid niyang tanging dugo at laman lamang ng tao ang makakapawi sa kanyang uhaw at gutom. Umakyat siya sa puno malapit sa bahay ni na Aling Hilda. Naninaw niyang gumagapang patungo sa bakuran ng lalaking aswang. Kaya't dali-dali siyang bumaba ng puno at kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng lalaking aswang. Hoy, umalis ka rito! Damuho ka, wala ka talagang ginawa kundi ang mamerwisyo ng mga natutulog. Nandito ka na naman? Gusto mo talaga masaktan, oh? Pabayaan mo ko sa diskarte ko. Humanap ka ng pagkain mo. Ako ang nauna rito. Alam ko ang sanggol ang sadya mo. Pabayaan mo na sila. Kumain ka na lang ng mga prutas. Baliw ka talaga. Pagkain natin mga aswang ay laman at dugo ng tao. Kaya huwag ka na magpakabayani. Dahil masama ang tingin ng mga tao sa lahat ng mga aswang. Maging sa katulad mo nagbabait-baitan. Demonyo ka pa rin sa mga mata nila. Malakas na sinampal ng lalaking aswang si Monica at sinakal. Ganun na lamang ang pandidilat ng mga mata nito dahil sa nahihirapan na siyang makahinga. Ilang sandali binitiwan siya ng lalaki nang maramdamang nangihina na si Monica at malakas na tinadyakan. Dahilan na tumilapon ito patungong kasukalan. Sumalpok si Monica sa malaking puno ng nara at tumama siya sa malaking ugat nito. Ganun na lamang ang pamimilipit niya sa sakit. Pangising sumampa ang lalaking aswang sa bubungan. Binutasan nito ang kalawanging yerong bubungan. Inilabas nito ang mahabang dila at ipinasok sa butas. Palapit ng palapit ito sa pinagbubuntis ni Grace. Kaya't ganun na lamang ang pagkasabik nito na sipsipin ang dugo ng babae at ng sanggol. Bumangon si Monica at patalon-talon na tinungo ang bahay ni na Aling Hilda. Muli siyang sumampa sa bubungan at sinakmal ng lalaking aswang sa leeg nito. Hindi mo makukuha ang sanggol! Hindi mo sila mapapatay, salbahe ka! Mahigpit na hinawakan ng lalaking aswang ang buhaghag na buhok ni Monica at ibinilibag ito. Dahilan na bumagsak ang aswang na si Monica sa lupa. Dahil sa mga kalabog, nagising sina Obet at lumabas ng bahay. Lumundag ang lalaking aswang upang sugurin si Monica. Bagamat namimilipit man sa sakit, ay lumaban pa rin ito. Gamit ang mahabang kuko, ay ibinaon niya yun sa tagiliran ng lalaki. Buwisit ka talagang babae ka! Panira ka ng diskarte! Bitiwan mo ko! Hindi ka makakatakas! Kailangan mo pagbayaran ng pagkahulog ko! Mahuhuli ka ni na Obet! Mukha ka talagang pera kahit kailan! Kasalanan mo yan! Dahil pakialamera ka! Tinadyakan niya si Monica sa ulo. Dahilan na mabitiwan siya ng babaeng aswang. Ngunit muli siyang nahawakan ni Monica sa kaliwang paa. Bago pa ito makalayo. Nagimbal sina Obet at Mang Teodoro nang tumambad sa kanilang paningin ang dalawang aswang na naglalaban. Paulit-ulit na tinatadyakan ng lalaking aswang si Monica upang bitiwan siya nito. Ngunit gano'n na lamang ang pagtitiis ng babaeng aswang sa nararamdamang sakit upang hindi makalayo ang kalaban nito. Hoy! Anong ginagawa niyo sa bakuran namin? Mga animal kayo! Gusto niyang kunin ang sanggol sa tiyan ni Grace! Dali, Obet, huliin mo siya! Huwag ka magpaling lang sa babaeng to! Siya ang may pakana kung bakit kami nandito! Siya nagsabi na sugurin namin ang buntis upang kunin ang sanggol! Sinungaling ka! Hindi totoong sinasabi ng aswang na yan, Obet! Salbahe siya! Kaya ako na parito dahil gusto ko siyang pigilan! Monica,
Ikaw ba yan? Kinuha ni Obet ang itak at lumapit sa dalawang aswang. Hindi na pinalampas ni Mang Teodoro ang pagkakataon na hatawin ng patalim ang likod ng lalaking aswang. Umatungol ang aswang dahil sa hiwa nito. Matalim niyang tinitigan ng matandang lalaki. Inilabas nito ang mahabang dila at hinampas ang kamay ni Mang Teodoro na may hawak na patalim. Kaya't natumba si Mang Teodoro at tumilapo ng hawak nitong itak. Abay, gumaling na pala ang dila mong pinutol ng magsasaka noon. Paano nangyari yun? Wala kang alam kung sa bagay napakamangmang mo. Bitiwan mo na nga ako kung ayaw mo umalis sa pestang lugar na ito. Huwag mo na akong idamay. Sino nagsabi sa'yo na aalis ka? Ipakukulong kita dahil sa pinsalang ginawa mo. Tignan mo, oh, nasira mo ang bakod ni na Aling Hilda. Ang bobo mo talaga. Maging ikaw ay papatay nila dahil aswang ka rin. Hindi naman ako masama katulad mo ah. Hindi ko kakainin ang anak ni Obet. Ikaw lang ang may gusto nun. Malakas na sinampal siya ng lalaking aswang at muli siyang tinadyakan sa ulo. Ngunit bago pa man ito makatakbo palayo, ay ibinato ni Obet ang hawak nitong kutsilyo patungo sa lalaking aswang. Bumao ng patalim sa tagiliran nito, kaya humahangos itong tumakbo patungong kasukalan. Anong klaseng aswang at tangin ng babaeng yun? Bakit palagi niya akong pinapakialaman sa diskarte ko? Siya lang yata ang aswang na nakilala kong hindi natatakam sa laman ng tao, lalo na sa sanggol. Dinampot ni Mang Teodoro ang itak sa lupa at inamba ang sasaksakin si Monica. Subalit pinigilan siya ni Obet nang maaninaw ng anak na pamilyarang suot na damit nito. Wag! Wag niyo akong patayin! Hindi ako masama! Hindi ko kagustuhan na maging kawangis ng hayop. Naparito ko para pigilan sa masamang balak ang lalaking aswang na yon. Hindi ko kayang saktan kayo ng mga kaibigan ko. Maniwala kayo sa akin, Obet! Monica, totoo bang ikaw yan? Ako to, Obet! Hindi ko gusto ang maging ganito. Huwag niyo akong patayin, pakiusap! Ay, kailangan natin mahuling lalaking aswang. Natitiyak ko mapanganib siya kaysa kay Monica. Sumilip ng bintana si Aling Hilda. Hindi siya nagkakamali na si Monica ang nakikita niyang nakahiga sa lupa habang nagmamakaawa sa kanyang mag-ama. Nasisiguro niya na ang damit na suot ng aswang ay ang duster na ibinigay niya kay Monica. Bumangon si Monica at kumaripas ng takbo patungong kasukalan. Sumunod sina Obet at Mang Teodoro upang habulin ng lalaking aswang. Tila asong pasinghot-singhot si Monica sa paligid at inaamoy kung saan naroon ang lalaking aswang. Tumingala siya sa isang puno at nasipat niya na doon nagkukubli ang kanyang kalaban. Nariyan ka lang pala. Pinahirapan mo pa ako. Obet! Narito ang salbahing pangit na lalaki. Lintik ang babae ka. Bakit ayaw mo akong tantanan, ha? Wala ka talagang kadala-dala. Dinaganan nito si Monica at kinalmot ng paulit-ulit. Gayon na lamang ang pagsangga nito sa pagsugod ng kalabang aswang. Malakas nitong ibinaunang matatalim na kuko sa sikmura ni Monica. Dahilan na mapahiyaw ito sa labis na sakit. Mapatay mo ang anak ko, pero sisiguruhin kong maaabutan ka ni na Obet para hindi ka na makaperwisyo sa mga tao. Ikaw sigurong anak ni Rosalia. Katulad mo, isa rin siyang pakilamera. Dahil sa pangingilam niya sa akin, siya pa ang tinugis ng mga tao. Kaya ngayon, sisiguraduhin ko mapapatay rin kita. Nakakaramdam na ng panghihina si Monica. Bahagya siyang napaluha nang marinig ang sinabi ng kalaban na siyang dahilan ng pagkamatay ng ina. Nanghihina may hindi pa rin niya pinapakawalan ng lalaking aswang. Maya-maya'y narinig niya mga yapak na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Buong lakas niyang sinakmal ang leeg ng lalaking aswang, kaya't sumirit ang dugo nito.
Palipat-lipat ang tingin ni Obed sa dalawang aswang na naglalaban. Hinataw niya ng itak ang lalaking aswang. Dahilan na nagtamo ito ng malalim na sugat sa braso. Nabaling ang atensyon nito kay Obed, kaya't tumalon ito sa harapan ng lalaki at pinulupot ang mahabang dila nito sa leeg ni Obed, kaya't nabitiwan nito ang itak. Ilang sandali dumating si Mang Teodoro at inihagis ng aswang si Obed patungo sa kinaroroonan ng matanda, kaya't nabuwal silang dalawa. Hindi niyo ako mapapatay! Mga lalampalat pang mga tao! Malakas na humalakhak ang lalaking aswang. Hindi niya napansin na dahan-dahang dinampot ni Monica ang itak ni Obed. Paglingon ng lalaking aswang sa kanya, walang awa niyang tinusok ang mata nito gamit ang patalim. Paulit-ulit niyang ginawa yun, kaya't palakas ng palakas ang atungal ng aswang. Dahil sa galit ni Monica, ay tinabas niya ng itak ang ulo ng kalabang aswang. Bumulagta ang katawan nito sa lupa, na nabiyak ang ulo nito. Umalahaw sa iyak si Monica nang malalang na mayapang ina. Salbahe ka! Ikaw palang pumatay kay inay! Lumapit sina Obed at Mang Teodoro sa kinaroroonan ni Monica. Tumambad sa kanilang harapan ng walang buhay na lalaking aswang. Doon napatunay ni Obed na hindi si Monica ang aswang na gustong pumaslang kay Grace at sa sanggol, kundi ang lalaking aswang. Obed, hindi ako masama! Hindi ko gusto maging pangit ang itsura ko! Pakiusapan niyo akong patayin! Umiiyak na nagmamakaawa si Monica sa mag-ama. Ilang sandali may naaninaw sila na paparating ng mga tao na may daladalang lampara. Magtago ka na, Monica, bago ka pa nila maabutan. Kami nang bahalang humarap sa mga tao. Salamat, Obed! Aalis na ako! Mag-iingat ka, Monica. Salamat sa tulong mo. Nakangiti habang paika-ikang lumakad palayo si Monica. Marami siyang natamong sugat, kaya't naghanap siya ng mga halamang gamot upang maibsan ang nararamdamang sakit. Sumambulat sa paningin ng mga kalalakihan ng nakahandusay na aswang na lalaki. Nalaman nilang may sumugod na aswang sa bahay ni Obed dahil sa ingay at malakas na atungal ng aswang. Huwag na kayo mag-alala pa. Ayan ang aswang na sumugod sa aming bahay. Napatay ko siya. Lingid sa kaalaman ng mga kalalakihan na pinatakas ni Obed ang aswang na si Monica. Sumapit ang umaga. Napatda si Obed ang makilala ang aswang nang magpalilito ng anyo bilang tao. Hindi sila makapaniwala na ang hardinerong si Danilo yun. Nagtulungan silang maghukay ng lupa upang mailibing ang aswang na naghasik ng lagim sa kanilang baryo. Simula nang mamatay si Danilo, ay wala nang napapabalitang may aswang na sumusugod sa mga kabahayan. Nag-aalala na rin si Aling Hilda kung ano na kalagayan ni Monica. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng kanyang paghihinala na maaaring sapitin nila kay Monica, ay iniligtas pa sila mula sa kapahamakan. Lalo na ang manugang na si Grace at ang pinagbubuntis nito. Samantala, umalis si Monica sa dampa na kanyang tinitirahan at nanirahan sa kabundukan malayo sa mga tao. Wala siyang pinagsisisihan ng paslangin ng aswang na pumatay sa kanyang ina at gustong manakit sa pamilya ni Aling Hilda. Labis ang kanyang pasasalamat kay Obed. Dahil sa kabila ng kanyang pagiging aswang, ay hindi siya nito ipinagkanulo sa mga tao. Bagkus binigyan siya nito ng pagkakataong makatakas at mamuhay ng payapa sa kabundukan. Upang malibang ay nagtanim ng mga halamang gamot si Monica at mga kamoting kahoy. Sa gayon ay hindi na siya manghihingi ng pagkain sa mga tao. Maluhaluhang dinampot ni Aling Hilda ang mga bunga ng kamoting kahoy na nakatali malapit sa pintuan ng kanilang bakod.
Palinga-linga sa paligid at umaasang makikita niya si Monica. Nasisiguro niyang kay Monica nang galing ang mga kamoteng kahoy na yun. Lingid sa kaalaman ni Aling Hilda na nagkukubli lamang si Monica sa likod ng puno at lihim siyang tinatanaw nito. Pasensya ka na, Aling Hilda. Ayokong magalit ka sa akin. Lalo na't isa akong aswang. Pero pangako, magiging mabuti ako at hindi mananakit ng mga tao tulad ng sinasabi mo. Nilisan ni Monica ang naturang lugar matapos na pumasok si Aling Hilda sa bahay nito. Lihim na lamang na binibisita ni Monica ang kaibigan. Dahil sa takot na itaboy siya ng ginang, lalo na at nalaman itong isa siyang aswang. Wakas,